bilang Christian. Lord, thank you, Lord, for this reminder, Lord, na we should walk, Lord, na kung according, Lord, kung ano yung ginawa niyo, Lord, we should follow you always, Lord. Thank you, Lord. Gabay niyo po ako, Lord, sa ating pag-deliver ng message, Lord. Lord, salamat. Let's pray. Amen. So, ito po yung part 2 nung last week. So, redirection of dependence. So, ang context natin dito is yung kwento ni Jacob and Esau. So, ano muna? Di ko alam kung paano ko intro nito eh. Dependence. Balikan natin yung Anthony, independence. Naniniwala ba kayo sa merong independence sa mundo? May independence ba? May independence ba? Parang may ano ba? Analogy, may independence ba tayo dito sa mundo? Kasi ang naisip ko lang dyan, yung Independence Day. Ang may araw ng kalayaan. So, kalayaan sa nung sinakot tayo. Pero kung titignan mo na-apply mo yung independence ngayon, parang may dependent pa rin tayo. Ang Pilipinas, dumidepende pa rin sa ibang bansa. Tama ba? May mga ganung parte pa rin. Dumidepende pa rin tayo. Saan pa ba na-apply ang independence? Pag nag-a-apply ako ng trabaho, ang laging job description niya ay able to work independently with minimal supervision. Ano yung lang naisip ko eh. Pero, sa software development kasi, meron tayong tinatawag na agile dito na sinusunod. Yun yung agile. So, may magkakaroon dyan ng sprint planning. Sa sprint planning na yan, magkakaroon yung sprint na within 2 weeks yun, usually 2 weeks. So, kung hindi ka nag-work ng independently, kung dependently kayo nag-work, mababagal yung yung software life cycle development So, mas talagang pinapromote nila yung pag-work independently para ako sa position ko, may ginagawang hiwalay, ibang position, hiwalay. Hindi pwedeng lahat tayo sa isang module lang kung ano yung ginagawa natin. So, dapat hiwalay-hiwalay tayo. So, yun mga dependent. Pero, nung naisip ko yun, dependent pa rin ako eh. Kasi ako dependent sa planning namin. Hindi ko magagawa yung pinlano namin pag kulang yung mga requirements, kulang yung mga data na bibigay nila. Hindi ko magagawa. So, dependent pa rin ako. So, kung sa buong 2 weeks na yun, walang binigay sa akin, wala akong magagawa. Or minimal lang yung magagawa ko kasi dependent ako sa ibibigay, lalo sa trabaho. So, yung analogy ng independent, parang nakakaka mag-isa ka lang mag-isa ka lang, pero kakailangan mo pa rin ng dependence. So, dito sa context na to, basahin muna natin yung Genesis 32, 6, 7, and verses 13. So, Genesis 32, verse 6 and 7. When the messenger returned to Jacob, they said, "We went to your brother Esau, and now he is coming to meet you, and 400 are with him." In great fear and distress, Jacob divided the people who were with him into 2 groups, and the flocks and herd and camels as well. And he thought, if Esau came and attacked one group, and the group that is left may escape. So sa verse 13 to 21, he spent the night there, and from what he had with him, he selected a gift for his brother Esau.
200 female goats and 20 male goats, 200 palbasa din. Ano po yun? Ewes and 20 rams, 30 female camels with their young, 40 cows and 10 bulls and 20 female donkeys and 10 male donkeys. He put them in the care of his servant, and each herd by itself, and said to his servants, "Go ahead of me and keep some space between the herds." Verse 17, he instructed the one in the lead, "When my brother Esau meets you and asks, 'Who do you belong and where are you going? And who owns all these animals in front of you?' Then you are to say, 'They belong to your servant Jacob. They are a gift sent to you, to my lord Esau, and he is coming behind us.'" He also instructed the second and the third and all others who follow the herds, "You are to say the same thing to Esau when you meet him. And be sure to say, 'Your servant Jacob is coming behind us, for he thought, I will pacify him with this gift. I am sending on ahead later. When I see him, perhaps he will receive me.'" So Jacob's gift went on ahead of him, but he himself spent the night in the camp. So, kung papansinin nyo, ay context muna nung yan. Diba, parang si Jacob, parang mandalagas siya, diba? Madaya. So, ginawa niya yung blessing ni Esau. Ginawa niya yung blessing ni Esau, yung firstborn. Tapos, ang ginagawa niya, parang tinatry niya i-manipulate para pampalubag-loob ba yung ginagawa niya yan para nung mag-meet na sila is mawala yung galit ni Esau sa kanya. So, kung mapapansin nyo, Jacob was left alone. Diba, he spent the night. Nauna na yung pamilya niya, nauna yung mga servants, ay mga alagad niya, ganun. Ayun, servants naman. Para makita si Esau muna. So yun nga, evidently he had planned a scheme of pacifying the anger of his brother towards him by presenting him peace offering to their meeting. So, sabi nga din dito, even sending his family before him was also part of his scheme. So, pampalubag loob. Siyempre, tinanong ko ito kay Dad, kung ano naman, kung may galit ka, may kapatid ako, si Ate Sara, may galit sa Ate Sara, sa mga peace offering ko. Magbibigay ako peace offering ko para mawala yung galit niya. Pagpalubag loob. Ibigay mo na pagpalubag loob. And the problem with this was in the past, he was able to get what he wanted without depending on anyone, including the Lord. So, however, he failed to realize that it was all because of his self-dependence that his life became so complicated. So, naging complicated yung buhay ni Jacob kasi puro lang inaasa niya sa katalinuhan niya yung mga diskarte niya sa buhay para, isang example to, yung inaasa niya sa mga diskarte niya para mawala yung galit ng yung kanyang brother. So this precisely is the reason why God brought him to the place of brokenness. So based on the passage, after his hip was dislocated, he then begged the Lord to bless him. Diba, ito in the night, nakapag-wrestle siya kay angel of God. Kasi diba? Pag mababasa mo yun, wrestle with the Lord. Nung habang ginagawa niya, hindi ko alam kung, literally nakapag-wrestle ba? Tama. Parang literal naman siya nakapag-wrestle. So, he had the better idea that he was not wrestling with an ordinary human being. So, with this understanding, he was willing to express
dependence. So, oftentimes we don't go to God until we are desperate. So, nung sinabi niya, hindi ka na, di ba sinabi ni Jacob, hindi ka na bibitawan until you bless me. Diba? So, naging desperate siya eh. Ngayon, doon na papasok yung topic na dependence. So, these are the reasons why dependence on the Lord is right. So, nilista ko muna yung mga nakalagay dito sa ano. So, reasons because of the presence of weaknesses and limitations in us. Ano ba? Because our responsibilities are many times beyond us. And lastly, because we have powerful adversaries who wants to destroy us. So maraming reasons bakit dependent tayo kay Lord. Maraming reasons pa. Pero, ayan, gumamit ako ng AI, so, AI is a tool. So, pero dapat, hindi siya reliable, pero kailangan mong aralin. So, tinanong ko si AI, anong reasons why dependence on God is right? So, I list down a few lang. Una-una, because God is the source of life. So, Genesis teaches that human were created by God, of course. If God is our creator, then depending on Him is like a plant depending on sunlight. Tayo din, scientifically, we are created by our parents. Tama na? So, depende tayo lalo na sa nanay natin. Kasi siya yung nagbibigay ng nutrition sa atin ng bata pa tayo. Yung mga sanggol pa lang. So, being independent sa ating magulang, ano mangyayari? Diba? Kung dun pa lang, how much more maging independent tayo with God. We depend on Him not because we are incapable, but because we are created. Susunod, it produces humility, not pride. Sabi nga sa Proverbs 3:5, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Dependence protects us from pride, the belief that we may control everything. Pride isolates, humility connects. So when we depend on God, we acknowledge our limits. We become teachable, and we grow in wisdom. Ayun. O kasi pag hindi ka na nagde-depend kay Lord, parang nagiging mayabang ka na eh. Parang nagiging narcissistic ka na eh. Nandun yung pangyayari mo. Kaya ko na to. Hindi ko na kailangan ng tulong ng kahit ano. Pag nangyari yun, once na mag-fail ka, wala na eh. Parang bagsak ka eh. Yung ego mo napakataas na. Gusto na dito, it brings peace in uncertainty. So, ito, patok na patok to sa akin. Kasi, lalo ngayon as if you know na naghanap na ako ng bagong work, ng bagong opportunity. Nagpasa na ako ng resignation noong Thursday. So, ang last day ko is April 27. Nag-resign ako nang wala pang kapalit. Wala pang kapalit yun. So, sobrang uncertain kung saan na ako, kung papahinga ba ako ng isang taon o may ibibigay ba agad si Lord sa akin. Pinano ko siya last year pa. Simula nung kasi na-realize ko na nakakapagod sobra. Ang hirap umuwi ng gabi kasi yung sakayan sa market parang ahas na yung pila.
Tapos, malas pa pag nasa dulo ka, standing ka pa uwi. Pagod ka na sa work, standing ka pa uwi. Gabi ka na nakauwi, tapos gigising ka ng madaling araw na naman. Doon ko na-realize yun eh. Then sabi ko, hintayin ko na lang muna yung next year. Then, yun nga, pagdating this year, ang daming changes. May reorganization na naman. Then, yung reorganization, parang magpapalit na rin yung career ko eh. Yung ginagawa ko ngayon, parang hindi na-align sa career path ko, sa gusto ko. Then, yun nga, mag-full on-site na. Mas nakakapagod yun sa kung araw-araw ko biyahe, gigising ng alas 3. Pagod din si Dad kasi may service ako. And, life is unpredictable. Career, finances, relationship, and health. So, being dependent on God, sa tuwing pinagpe-pray ko to, parang na-ease yung problems ko eh. Parang, instead na mag-worry ako, nung simula kasi January to February, walang tumatawag sa akin. Parang walang nagtatry kong interview sa akin. Puro direct rejection agad, parang sorry, you are not qualified. Based pa lang doon sa resume ko, hindi na ako qualified. So, yung takot na yun, yung fear na yun, lumalala lang eh. Kasi hindi mo alam eh. Kasi tayo, kailangan natin ng trabaho eh. Kailangan natin pastusin. So yung sa over the 2 months na yun, sabi ko sa manager ko, kung may mahanap man ako o wala, by this time, magpapasa pa rin ako. So yun yung ginawa ko. So yun, nagpasa na ako. Pero ako na yun, wala pa akong napipirmahan. Continue pa rin yung prayers. Sana may ibigay ng final talaga si Lord sa akin. Then yun, sabi dito, pag nagpe-pray ako, nawawala eh. Yung nagkakaroon ng peace, ang lagi kong prayer kasi, Lord, hindi ko alam yung future, ang uncertain sa paligid ko. Pero Lord, alam mo, nakasulat na to sa iyo. And nagtitiwala ako, alam kong maganda to. Yun yung prayer ko eh. Ito yung binabanggit ko yung sa prayer ko. Parang nakakatulog ako ng walang problema. Parang tuloy pa rin yung pagkalubukasan, tuloy pa rin. Hindi ko na inaalala na magre-resign ako. Ganun. Parang ang smooth pa rin ng araw. Pag kasama si Lord eh. Pag sinasabi mo. Pag inibigay mo yung problema ni Lord. Then sabi nga dito sa Philippians 4:6-7, it says that when we bring our worries to God, He gives peace that surpasses understanding. So, dependence on God doesn't remove problems. Tama, hindi. Yung pag nagdepende kay God, hindi naman ibig sabihin na ito, may bibigay agad na sa iyo. Ito, tatanggalin na lahat ng problema mo. Habang nandito tayo mamumblema, may parating na challenges. And that's why we need to be dependent on God. So dapat ito, instead of everything depends on me, it becomes, I will do my part, God will handle what I can. That removes crushing pressure. Ano yung sabi doon? I will do my best and God will do the rest. And lastly, it frees you from self-worship. So, modern culture says, be self-made, you are your own savior, manifest your reality. So, kaya nga rin yung mga meron na tayong LGBTQA na organization dito kasi pinopromote nila yung self-love, tapos maging love wins, tapos maging ikaw kung anong gusto mo, walang pipigil sa'yo. Ganun, yun yung pinopromote nila eh. So pag ginagawa nila yung pinopromote nila yung sarili nila kasi ito ako eh.
hindi ito yung ginawa ng Diyos sa akin. Iiwalay ako sa ginawa ng Diyos. Ito ako. Yun yung ano eh. Pag malayo ako kay Lord eh, nag-glorify yung sarili mo. Yung sarili yung nagiging hari sa buhay mo. But that mindset creates anxiety because everything depends on you. Kasi, nga, everything depends on you. So, lahat ng ginagawa mo, sa'yo nakadepende. So, lahat ng ginagawa mo ay nakaka-pressure kasi kailangan mo gawin kung anong kailangan gawin. Kasi ikaw yung magtatakbo ng buhay, may papatakbo ng buhay mo. Dependence on God shift the center. God is God, I am human, that is enough. Yan. Then, ito lang yung mga napili ko. So, marami pa siya. Pwede mo pang itanong kay AI kung ano pang bigay mo pa ng more reasons. So, pinili ko lang ito yung mga points. So, meron pa dito, it builds trust and relationship. Of course, tayo yung mga tao, sa ating mga magulang, sa mga ating kapatid, pag nagde-depende tayo sa kanila, nagbibuild yung trust and relationship natin. It deepens faith, builds intimacy, develops spiritual maturity. So ito, may tinatala si Joel dito. Pero may tinanong sa akin si Joel, may sinabi siya sa akin na sa Phileas daw, parang nag-aaral sila, word, and nag-aaral sila ng Bible, then ang laging ang tanong sa kanila, paano mo maigo-connect to kay Jesus Christ? Since ang Bible is kay Jesus Christ. So, depende. Paano makakonect kay Jesus Christ yung pagiging dependence? Ayan. So, answer ko muna. Sabi ito, even Jesus Christ lived in dependence. So, Jesus Christ chose dependence in His earthly life. Sabi ko sa John 5:9. Jesus says the Son can do nothing by Himself. He can do only what He sees His Father doing. That is not weakness, that is alignment in unity. Jesus wasn't incapable, He was perfectly surrendered. So, ibig sabihin itong parang passage ito is, it meant that Jesus had power, but He chose not to act independently from the Father. So, alam naman natin, si Jesus is God siya. Nung nabuhay siya dito, hindi siya full human, ay naging human siya, pero may kakayahan pa rin siya gumawa ng pagiging Diyos. Ibig sabihin, not incapable, in Christian belief, Jesus is fully divine, di ba? He could perform miracles, forgive sin, control the nature, no new people's heart. So, nung sinabi sa John 5:19, the Son can do nothing by Himself. He wasn't saying that I don't have the ability, Jesus don't have the ability. He was saying that Jesus do nothing independently from the Father. There's a difference between lack of ability and chosen unity. So He was perfectly surrendered. No rebellion, no ego-driven independence, no self-will outside the Father. So yun nga, makita rin na natin dyan, puti pa rin yung quote. So, Jesus prayed constantly. Nung the night, bago siya i-pray, he prayed constantly sa Gethsemane. Diba? Ano ba yung prayer nito? Ano yung, ang dami niyang sinabi nung una, pero yung huli, anong sinabi niya? Diba? Not my will, but yours be done. Diba? Before major decisions after miracle during pressure, he prayed. Gusto niya matanggalin ito eh. Kaya niya naman yun eh. Kaya niya eh. Kaya niya maging dependent outside kay God the Father kasi Jesus is divine naman eh, fully divine siya. Pero ang sabi niya rin, not my will, but yours be done.
That dependence at the highest level, especially when facing someone. And lastly, the Trinity. So, we believe that God is in three persons, persona, Father, Son, and Holy Spirit. Jesus is fully God, but when He became human, He willingly lived in submission to the Father. Sabi sa Philippians 2:6-8. His dependence shows humility, obedience, and a model for us. So, even Jesus Christ live independence. So, kung tayo magiging independent tayo, maraming magiging impact. Kahit nga lang, kaya yung nakikita ko mga tao parang gusto bumukod, gano'n, na wala pang asawa, parang bumukod na agad, na gusto pumasas na, gusto kumuha ng sariling apartment, sariling bahay, lalayo na. Parang di ko mag-gets yung decision ba't nila gusto yun. Dahil ba may pressure sa loob ng pamilya nila. I don't know. Pero di ko mag-gets kung bakit may mga tao gusto nila. Kung pwede nga lang, mag-independent na ako kay Kaladad eh. Maging palamunin lang eh. Pwede maging ganun na eh. Pero syempre, tayo. Kung palamunin, pwede ganun lang. Kung babalik lang yung panahon na lahat na tayo, sila dahil na lang yung nagkatrabaho. Kaya dahil na yung trabaho, kain na lang, tulog, laro. Pwede, kung bumalik yung ganong panahon eh. Ganun yung dependence eh. Pag naiintindihan mo yung gano'ng kahalaga yung dependence bilang Kristiyano din. Parang nakaka-ease ng problema na mawala eh. Ayan. Then, gusto ko lang din na kaya. Magiging dependence, napakalaging bagay nito eh. Kaya, for me, lalo na nakakatira pa rin sa bahay, kasama pa rin sila, dahil sobrang laki ng impact sa akin. Parang, ang dali pa rin ng buhay, kahit nagkatrabaho na. Kasi kasama-sama mo sila eh. Ganun din pag, pag nagiging dependent tayo kay Jesus. Parang, lahat ng problema mo, yung i-face mo sa buhay mo araw-araw, mawawala. Kasi alam mo si Lord, may nakaplano na si Lord para sa iyo. May nakasulat na. And all you have to do is trust Him. Yun yung lagi kong prayer talaga. Lalo sa times na to, it may seem uncertain talaga. Pero all I have to do is trust the Lord. And then, doon na tatapos yung Sunday school natin. Pero gusto ko din gusto lang din i-add to, o yung tanong na to, how is being independent a hindrance to God's blessing? Ano ba? Bakit sa hindi? At sa dalawang Blessing na or any insights about dependence or independence? Kasi sabi nga ng Panginoon, so yung pag tayo dependent sa Panginoon, yun ang gusto ng Panginoon, total dependent. Pag nahiwalay tayo, Patay ka din. Nasilip ka na. kaya kailangan natin dependent totally.
shepherd, nawala sa mga saklang, napapahamak. Kaya pag sila magkasama, gagawin sila ng shepherd, doon ay mawalay tayo sa Panginoon. Kasi hindi na pag-iwalay sa Panginoon. Tayo ang umiiwalay sa Panginoon. Tayo ang Panginoon. Sabi nga sa is present. He's very present in times of trouble. Lagi sa present. Kaya tayo, pag may problems tayo, at wala tayo sa Panginoon, nangyayari sa atin. Kaya kailangan natin yung para bang puno na yan na yung sana niya ay natutunan. Patuloy. Ganun din tayo. Pag wala tayo sa Panginoon, ano mangyayari sa atin? Kailangan natin. Parang sa akin, yung reason pag independence from God, all I blessing. Yung first na nalaman, so ba nagagaling yung dog ko ito, dependence. Very nice siya, very excited siya. Pero yung kailangan sila ng maganda, so ba nagagaling yung blessing? Bigay ko example yung dog. Yung aso ko, alam niya na ako yung magpapakain sa kanya. Alam niya ako yung mag-provide ng comfort, yung magbibigay sa kanya ng... So, yung ano niya, pag nagkakaroon siya ng anxiety, pag malayo ako. So, ayun yung feeling niya na, ay, wala na yung master ko, so kailangan kong hanapin yung aso. So, the same with us, kasi tayo, yung idea of blessing kasi, hindi lang galing sa atin yung kaya sinabi na blessing, it's not from you, it's from God. So, kung sasabihin mo na independent sa'yo, bakit mabablock yung blessing from independence mo sa sarili? Ano yun eh? You need to understand first, saan ba nanggaling yung pagpapala? Nanggaling yun sa Panginoon. Kaya kailangan mo siya ng dependence. Kailangan mo kasama mo parating mo para makuha mo yung pagpapala. Dahil kung malayo pa sa source ng pagpapala, paano ka makakakuha ng pagpapala? Tulad ng, ang parating natin kailangan tandaan eh, before salvation, we are all dead. Patay po tayo lahat. So, kasi sinabi niya, di ba, sabi nga po ni sa John, kayong babae you are the branches. Ano yung babae? Siya yung buhay. And dahil sa bahay tayo ay so kung wala yung tayo sabihin mo, matagal naman ako Kristyano, matatag naman yung pananampalataya ko, hindi ko naman nakailangan yung Panginoon. Doon ka mag-call. Hindi mo makukuha yung blessing na yun. Kasi ma-realize mo na hindi pala ako yung nagtatayo, kundi yung Panginoon. Ay, wala. And gusto ko yun yung yung isa sa mga bagay na nakita ko na connection between this topic and yung ancient Pinoy is that Christian dependence is different from dependence ng sa mundo. So pag sinabi mo na, sinabi mo ko yung palamunin naman, gusto ko yung palamunin na lang. Pag yung term kasi ng palamunin sa bahay, wala ka talagang gagawin. Parang balugan talaga, hindi ka magtatrabaho, hindi ka maglilinis, wala ka responsibility. Kasi dependent ka talaga eh. Kaya pag sinabi mo, di ba, pag tinikare mo, di ba, sa tax for yun, in number of dependence, sa dalawa. So, ibig sabihin, wala na silang work, wala na silang ipag to earn that money. But, in Christianity kasi sa atin, dependent tayo kay Lord, pero meron pa rin tayong responsibility. Meron pa rin tayong work na ginagawa kasama yung Panginoon. So, it's not really, hindi siya, yung dependence mo kasi sa Panginoon is yung, yung life mo, yung paano mo siya, But at the same time, na nagiging dependent ka, you need to do your responsibility. Ano ba yung binibigay sa'yo ng responsibility? And like yung kaninang pinapik dito, knowing,
Kaya mo marirealize kung sino yung boses ng shepherd niya. Kasi dependent ka dun sa shepherd mo. So doon mo siya nare-realize, ay, ito pala yung boses ng shepherd ko. So siya yung lalapitan mo. So doon ka lalo magiging dependent sa kanya. As you hear more of the voice of your shepherd. Kasi doon mo lalo makikita yung blessing na lumabas. So, it's a very good topic na nag-connect na. It's a really good topic. Amen. I think yung, yan, ganda ng yung takeaways. So, for my takeaway is yung buhay. Look back sa Bible, yung buhay ni Jacob. Tayo din kaya natin gumawa ng ano eh. Kaya natin parang gumawa ng independent way. Gumawa tayo ng sarili natin diskarte. Pero look what happened kay Jacob. Naging komplikado yung buhay niya. Yung ganun din mangyayari sa atin pag maging independent tayo. Magiging gawa tayo ng sarili nating decisions, gawa tayo ng for us na gagawa tayo ng diskarte natin sa buhay natin without consulting or asking the Lord for guidance. Mag-work siya eh. Of course, mag-work siya. Pero huwag mo saan magiging maganda yung output. Mag-work siya pero komplikado. I mean, I think yun yung naging take in sa akin habang ginagawa ko. So, yun ako, doon ako nagtapos let's pray. Lord, salamat po sa Lord, sa word niyo, Lord. Thank you, Lord, sa buhay namin, Lord. Ikaw yung sa inyo kami nag-depend, Lord. Lord, thank you, Lord. Ikaw yung source namin, source of everything, Lord, source of life, source of blessings, Lord. Lord, dahil sa inyo, masaya ang buhay. Lord, hindi man doon padali, Lord, yung mga worries pa rin. Pero Lord, ang naming dependence sa inyo, Lord, nagiging madali ang buhay na mawala yung problema, Lord, kapag inisip ko namin. Lord, thank you, Lord, sa araw na to. Be blessed mo mabagay sa amin. For this week, Lord, ingatan mo Lord, ingatan mo muna sa amin, Lord, kaya mo mabagay sa amin. Thank you, Lord. Simply, Amen.